Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong February 3. Jacob's Complicated Relationship. Jacob and his wives na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Genesis chapter 29 at ang babasahin ko is verse 30 lang. Sabi po ay, Jacob lay with Rachel also, and he loved Rachel more than Leah, and he worked for Laban another 7 years. Ang Genesis chapter 29 ay isang kwento na medyo mahirap basahin kasi puno ito ng komplikadong relasyon, favoritism, sakit at brokenness. Makikita natin dito si Jacob, si Leah at si Rachel. Isang pamilya na legally acceptable noon, pero emotionally at spiritually ay maraming sugat. At dito pumapasok ang unang teaching. What is legal or cultural does not always mean moral. Noong panahon ni Jacob, normal at legal ang magkaroon ng higit sa isang asawa. Tinanggap ito ng kultura, pero kahit legal, makikita natin sa kwento na hindi ito naging tama sa epekto nito sa mga tao. Si Leah ay hindi minahal gaya ng pagmamahal ni Jacob kay Rachel. Si Rachel naman ay namuhay sa inggit at insecurity. At si Jacob, kahit nakuha niya ang gusto niya, ay nabuhay sa gulong dulot ng sariling choices. Reminder po ito sa atin na hindi lahat ang tinatanggap ng mundo ay tinatanggap ng Diyos. May mga bagay na sinasabi ng society na okay lang, pero sa mata ng Diyos, may mas mataas siyang standard ng pagmamahal, katapatan at respeto. At ang second teaching is, marriage is designed for one man and one woman. Sa simula pa lang ng Bible, malinaw na ang design ng Diyos para sa marriage. Isang lalaki at isang babae, united in love at commitment. Anong nangyari kay Jacob ay patunay na kapag lumayo tayo sa original design ng Diyos, nagiging komplikado ang buhay. Hindi tayo tinuturuan ng kwentong ito para tularan si Jacob, kundi para matuto mula sa kanyang pagkakamali. Ang favoritism, comparison, at inggitan sa loob ng relasyon ay nagudulot ng sugat na tumatagal ng maraming taon. Pero para sa atin yun, paalala ito na ang relasyon, lalo na ang marriage, ay hindi laruan. Ito ay sagradong covenant na dapat binibigyan ng respeto at tamang desisyon. At ang last, complicated relationship is not beyond redemption. Kahit gaano kagulo ang kwento ni Jacob, hindi dito nagtatapos ang plano ng Diyos. Sa kabila ng broken relationships, ginamit pa rin ng Diyos ang pamilyang ito para maglabas ng 12 tribo ng Israel. Si Leah na hindi minahal ay ginamit ng Diyos para maging ina ng mga leader ng Israel. Pinapakita nito na kahit tayo ay nasasaktan, napapabayaan o napapasok sa komplikadong relasyon, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ang grace ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali. Yun lamang po.